Nagsisimula ang pelikula kay Cara Robinson, isang 15 taong gulang na dalagita, na nagising sa bahay ng kanyang kaibigang si Jess. Plano ng mga dalagita na pumunta sa kalapit na lawa. Ngunit bago umalis, ipinaalam ni Cara sa kanyang ina na si Debra Johnson ang kanilang lakad sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Jess kay Cara na inutusan siya ng kanyang ina na diligan muna ang mga halaman bago sila umalis, at kailangan din niyang maligo sandali. Nang marinig ito, inalok ni Cara na siya na ang magdidilig habang si Jess ay maghahanda. Suot pa rin ang damit na ginamit niya sa pagtulog, lumabas si Cara at nagtungo sa mga halaman. Habang dinidiligan ang mga bulaklak sa harapan ng bahay, napansin niya ang isang sasakyang dumaan at umalis sa kanilang lugar. Ilang sandali lang, bumalik ang parehong sasakyan at huminto sa harap ng bahay ni Jess. Isang lalaking mukhang ordinaryo ang bumababa mula sa kotse, may dalang mga brochure, at lumapit kay Cara. Magalang nitong tinanong kung nasa bahay ba ang kanyang mga magulang, ngunit sinabi ni Cara na bahay iyon ng kanyang kaibigan. Tinanong naman ng lalaki kung nasa bahay ang mga magulang ng kaibigan niya, at sumagot si Cara na wala. Walang kahina-hinala, inabot ng lalaki ang mga brochure kay Cara. Ngunit sa mismong sandaling iyon, lumapit siya ng hindi komportable, at naramdaman ni Cara ang malamig na dikit ng isang baril sa kanyang leeg. Agad siyang tinatakot ng lalaki at nagbantang babarilan siya kung gagawa siya ng ingay. Punong-puno ng takot, napilitan si Cara na sundin ang kanyang mga utos. Pagdating sa kotse, inutusan siya ng lalaki na pumasok sa isang lalagyan sa likod na upuan, at saka sila umalis. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang kidnapper at lumapit sa likod ng sasakyan. Inalis niya ang takip ng lalagyan at sinabi kay Cara na ikukulong niya ito, habang binibigyang diin na armado siya. Habang kumukuha siya ng mga pangtali mula sa trunk, sinubukan ni Cara na mag-isip ng paraan para makatakas. Inisip niya ang kanyang tsansa na mabuhay at naisip na tumakbo, ngunit nanaig ang takot na baka siya barilin, kaya hindi siya agad kumilos. Sa halip, nagpasya siyang maghintay. Pagbalik ng lalaki, kalmado nitong itinali ang kanyang mga kamay at paa, at nilagyan pa siya ng busaw sa bibig bago muling magpatuloy sa pagmamaneho. Samantala, naghanda na si Jess para pumunta sa lawa at lumabas sa harapan ng bahay upang hanapin si Cara. Ngunit sa kasamaang palad, ang tanging nakita niya ay ang iniwan na hose sa hardin na nakahandusay sa lupa. Dahil sa matinding takot, tinawagan niya ang kanyang kaibigan ngunit walang sumasagot. Sa sobrang pagkataranta, nakipag-ugnayan si Jess kay Debra upang ipaalam na nawawala si Cara. Agad namang kinontak ni Debra ang nobyo ni Cara na si Ryan upang tanungin kung magkasama ba sila, ngunit wala siyang nakuhang sagot. Dahil sa matinding pag-aalala at dalamhati, tumawag ang nag-aalalang ina sa pulisya at agad na nagtungo sa bahay ni Jess. Samantala, dumating ang kidnapper sa isang apartment at dinala ang lalagyan sa loob. Mahigpit niyang inutusan si Cara na manatiling tahimik habang inaalis siya mula sa pagkakatali. Pagkatapos nito, dinala si Cara sa isang silid tulugan kung saan ipinaliwanag ng kidnapper ang isang hanay ng mga patakaran. Sinimulan ng lalaki sa pagbibigay diin na siya ay laging armado, inutusan siyang sumunod sa lahat ng kanyang utos, at iginiit na kailangan niyang humingi ng pahintulot bago gumawa ng anumang kilos. Matapos nito, tinanong ng kidnapper si Cara tungkol sa kanyang personal na buhay at isinulat ang kanyang mga sagot sa isang kwaderno. Inutusan niya ang nag-aalala na dalagita na humiga sa kama at manatiling tahimik habang isinasailalim siya sa kanyang karimari-marim na pag-uugali. Sa buong nakakatakot na pangyayaring ito, pinipilit lamang ni Cara ang sarili na sundin ang mga patakaran, ang maghintay at mabuhay. Bukod dito, nang pilitin siya ng lalaki na maligo, masusing inoobserbahan ni Cara ang kanyang paligid at itinatala sa isip ang iba't ibang detalye. Napansin niya ang mga pambabaeng gamit at isang hairbrush na may blonde na buhok, na nagpapahiwatig na may isang babaeng nakatira roon. Sa kabilang banda, kinontak ni Debra ang kanyang dating asawa na si Ron upang alamin kung kasama nito ang kanilang anak. Nang kumpirmahin ni Ron na wala sa kanya si Cara, sinabihan siya ni Debra na maaaring nakidnap ang kanilang anak. Pagkaraan, dumating ang isang pulis sa bahay ni Jess at ipinaalam sa kanya na 2 oras nang nawawala si Cara. Gayunpaman, matibay ang paniniwala ng pulis na kusang umalis si Cara at pinayuhan si Debra na maghintay muna sakaling makipag-ugnayan ang kanyang anak. Samantala,
Nakatuon si Kara sa pangangalap ng impormasyon habang naghihintay ng pagkakataong makatakas. Kinausap niya ang lalaki na parang kaibigan lamang at nalaman niyang dati itong Navy. Tiniyak din ng lalaki sa kanya na hanggat sumusunod siya, hindi siya sasaktan, at nangakong palalayain siya bago ito umalis. Ngayon, nang wala na sa kanyang paningin ang lalaki, muling naisip ni Kara na tumakas. Gayunpaman, napagtanto niyang masyado pa ring mataas ang panganib kaya pinili niyang maghintay na lamang. Kalaunan, hinayaan ng kidnapper si Kara na makita ang kanyang mga alagang hayop, at ipinakita ang kanyang pagkahilig sa mga ito, dahil aniya, wala siyang problema kung siya ay makukulong. Sa tonong may halong pagsisisi, sinabi ng lalaki na balak niya itong palayain balang araw, ngunit binalaan si Kara tungkol sa maaaring mangyari sa kanya kung isusumbong siya nito. Sa kanilang bahay, nakatanggap si Debra ng impormasyon na may isang kapitbahay na nakakita ng isang hindi pamilyar na itim na sasakyan sa lugar, na lalo pang nagpatibay sa kanyang hinala. Samantala, si Sheriff Dale Stevens ay tila walang gaanong pag-aalala sa pagkawala ni Kara at magalang na pinawi ang pangamba ni Debra, na pinapayuhan siyang umuwi na lamang. Pagbalik sa bahay ng kidnapper, humiling si Kara na gumamit ng banyo habang iniisip ang posibilidad na makatakas. Ngunit nang malapit na niyang isara ang pinto, biglang lumitaw ang lalaki na may hawak na baril at pinagmamasdan siya sa nakakabahalang paraan. Kinagabihan, habang naghahanda ng pagkain ang kidnapper, sinabi ni Kara na ayaw niyang kumain. Sa halip, nag-alok siya na tumulong sa mga gawaing bahay. Nakapagtataka, pinayagan siya ng lalaki at inutusan siyang linisin ang sahig ng kusina. Habang ginagawa ito, maingat na inoobserbahan ni Kara ang paligid, inaalala niya ang mga pangalan at numero na nakalagay sa refrigerator, ang kinaroroonan ng mga kutsilyo, at ang mga impormasyong nakasulat sa kalendaryo. Kalaunan, sinuri ng lalaki ang balita upang malaman kung may nakakaalam na sa pagkawala ni Kara. Nang wala siyang makitang ulat tungkol dito, minanipyala niya si Kara upang isipin na wala talagang nagmamalasakit sa kanya. Hindi nagtagal, dinala niya ang kawawang dalagita pabalik sa silid at inutusan itong pumasok sa isang lalagyan habang may tatawagan siya. Nilagyan niya ito ng busol at isinara ang takip, dahilan upang mahirapan si Kara sa paghinga. Nabalisa ang kidnapper sa nangyari, kaya kalaunan ay tinanggal niya ang busol at iniwang bukas ang lalagyan. Tahimik na umiyak si Kara habang paulit-ulit na sinasabi sa sarili na kailangan niyang mabuhay, anuman ang mangyari. Nang gabing iyon, kinuha ng kidnapper ang isang malaking kahon na nakatago sa ilalim ng mga kulungan ng ibon, ngunit kahina-hinalang itinago rin niya ito muli. Kinabukasan, sinamantala ni Kara ang pagkakataon habang natutulog ang lalaki. Nagawa niyang makalaya at tahimik na lumabas ng silid. Determinado siyang makatakas, tumakbo siya palabas ng pintuan at pinapara ang isang sasakyan na may dalawang lalaki. Desperado niyang ipinaliwanag ang kanyang pagkakadukot at nakiusap na dalhin siya sa istasyon ng pulisya. Pumayag ang dalawang lalaki na tulungan ang kawawang dalagita, at hiniling ni Kara sa kanila na tandaan ang isang partikular na apartment unit. Sa wakas ay ligtas na, dumating si Kara sa istasyon ng pulisya at lumapit sa front desk upang i-report ang kanyang pagkakadukot. Pagkatapos, tinanong siya ng detalyado ni Lieutenant Aaron Roland habang hinihintay ang ulat ng nawawalang tao. Samantala, kinausap ni Sergeant Bonnie Jennings ang mga tumulong sa kanya, ngunit inamin ng mga ito na hindi nila maalala ng malinaw ang apartment. Binanggit din ni Bonnie ang missing persons report na isinampa ni Debra noong nakaraang araw, at makalipas ang ilang segundo, ipinaalam sa nag-aalalang ina na natagpuan na ang kanyang anak. Kalaunan, tinanong ni Bonnie si Kara kung kaya niyang makilala ang apartment ng kanyang kidnapper. Sa simula ay nag-alinlangan, ngunit kalaunan ay naglakas loob si Kara na balikan ang lugar. Dumating si Kara sa apartment complex kasama ang mga pulis, ngunit napagtanto niyang magkakapareho ang hitsura ng lahat ng unit. Sa sandaling iyon, nakita ng mga pulis ang isang maintenance man at ibinigay sa kanya ang description ng kidnapper. Sumali si Kara at nagdagdag pa ng impormasyon, lalo na tungkol sa mga alagang hayop ng lalaki. Sa kabutihang palad, natukoy ng maintenance man na ang tinutukoy nila ay ang apartment 301. Pagkatapos nito, sinamahan ni Aaron si Kara pabalik sa istasyon ng pulisya kung saan emosyonal siyang muling nakapiling ang kanyang ina. Samantala, sa apartment 301,
Ginamit ng mga pulis ang susi na ibinigay ng maintenance man upang buksan ang pinto, ngunit natuklasan nilang walang laman ang lugar. Pagkatapos nito, ipinakita ni Bonnie ang isang koleksyon ng mga larawan ng mga posibleng sospek, at agad na kinilala ni Kara ang isang lalaki. Nabunyag ang pagkakakilanlan ng kidnapper bilang si Richard Evonitz, ngunit nakatakas na siya mula sa inuupahang lugar. Tumulong pa si Kara sa mga pulis sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng impormasyong kanyang nakalap, lalo na ang tungkol sa isang malaking kahon na matatagpuan sa ilalim ng mga kulungan ng ibon. Sa loob ng kahon, natagpuan ng mga pulis ang mga posibleng ebidensya ng mga nakaraang krimen ni Richard, mga ginupit na artikulo sa pahayagan at isang kwaderno. Di nagtagal, natuklasan na ang mga artikulong iyon ay may kaugnayan sa mga hindi pa nalulutas na kaso nina Sofia Silva at ng magkapatid na List, na naging biktima rin ng pagkakadukot. Maliwanag na may pattern si Richard, kinukulong niya ang kanyang mga biktima ng ilang araw bago tuluyang patayin at itapon ang kanilang mga katawan sa latian. Samantala, ang kwaderno ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga posibleng target at kanilang mga pang-araw-araw na gawain, ngunit wala roon ang pangalan ni Kara. Dahil dito, ipinagpalagay ni Jim na noong araw ng pagkakadukot kay Kara, maaaring nagbago ng schedule ang tunay na target kaya napilitan si Richard na kumuha ng ibang biktima. Pagkatapos nito, ina-update ni Bonnie si Jim tungkol sa progreso ng investigasyon, at ibinunyag na ang asawa, ina, at kapatid ni Richard ay pumayag na makipagtulungan. Bukod dito, binigyan sila ng ina ng pahintulot na halugugin ang kanyang bahay, na nagresulta sa pagkakatuklas ng lumang sasakyan ni Richard. Kinabukasan, ipinaalam ni Kara sa kanyang ina ang plano niyang makipagkita kay Ryan, ngunit mariing tinutulan ito ni Debra. Iginiit ni Debra na dapat manatili siya sa bahay hanggang sa mahuli si Richard. Gayunpaman, iginiit ni Kara na hindi niya babaguhin ang kanyang buhay dahil lamang sa nangyaring trahedya. Samantala, kinapanayam ni Aaron ang asawa ni Richard na si Ashley, na nagsabing wala siya noong weekend at itinangging may anumang pakikipag-ugnayan siya kay Richard. Kalaunan, dumating din ang kapatid ni Richard na si Stephanie, at sa kanyang pagtatanong, nabunyag na nakipag-ugnayan si Richard sa kanya noong nakaraang hapon. Nang malaman ito, agad na ibinahagi ni Aaron ang impormasyon kay Jim tungkol sa motel kung saan pinaniniwala ang nagtatago si Richard. Sa kasamaang palad, pagdating nila roon, natuklasan nilang nakatakas na si Richard. Gayunpaman, natagpuan nila ang damit ni Kara na naiwan, na nagpapahiwatig na nagmadali siyang tumakas. Dagdag pa rito, ang mga ebidensyang nakuha sa apartment ay tumutugma sa mga kaso nina Sofia Silva at ng magkapatid na List. Samantala, dumating si Sheriff Dale sa bahay ng pamilya Johnson at tinukoy si Kara bilang isang biktima, at ibinunyag ang balak ni Richard na saktan siya. Binigyang diin niya na maswerte si Kara na hindi siya naging susunod na target. Ngunit buong tapang na iginiit ng dalagita na ang kanyang pagtakas ay hindi dahil sa swerte. Pagkatapos nito, binisita rin ni Sheriff Jim si Kara at tinawag siyang isang survivor sa halip na biktima. Hinangaan niya ang kanyang lakas at kakayahang ipagtanggol ang sarili. Dahil sa pagbabagong ito ng pananaw, natutunan ni Kara na tingnan ang kanyang karanasan sa ibang perspektibo. Kalaunan, nakiusap si Debra kay Kara na huwag munang umalis ng bahay, ngunit nanatiling determinado ang dalagita na ibalik sa normal ang kanyang buhay. Umalis siya kasama si Jess upang manood ng isang baseball game, kung saan binigyan niya ng good luck si Ryan bago magsimula ang laban. Samantala, nakagawa si Aaron ng mahalagang tuklas, ginamit kamakailan ni Richard ang kanyang cellphone sa Jacksonville, Florida, 15 minuto pa lamang ang nakalipas. Bukod dito, nagbigay si Bonnie ng update na natawagan nila si Pamela, ang isa pang kapatid ni Richard sa Bradenton. Kinumpirma ni Pamela na tumawag nga sa kanya si Richard at nag-ayos ng pagkikita sa labas ng isang restaurant. Dahil dito, ipinaalam ang impormasyong ito sa Bradenton Police Department, na nagbabala na maaaring nasa ruta na si Richard. Makalipas ang ilang sandali, namataan ng mga pulis sa Bradenton si Richard, dahilan upang siya ay tumakas. Habang hinahabol siya ng isang pulis ng nakapaa, ang isa naman ay naiwan upang ipaalam ang kanilang lokasyon sa radyo bago sumunod gamit ang sasakyan. Kalaunan, nagawa ng mga pulis na mapalibutan si Richard, na nag-iwan sa kanya nang wala ng matatakasan. Sa matinding desperasyon, binaril ni Richard ang kanyang sarili gamit ang sarili niyang baril.
Kasabay nito, tumama si Ryan ng isang home run, at umaalingaw-ngaw ang sigawan ng mga manunood sa kanyang tagumpay, hindi nila alam na kasabay nito ang pagtatapos ng bangungot. Sa biglaang pagkamulat, napagtanto ni Kara na wala nang magaganap na paglilitis, na nagligtas sa kanyang mga mahal sa buhay mula sa masakit na detalye ng kanyang sinapit. Pagkatapos nito, humingi siya ng tawad sa kanyang ina at ipinahayag ang kanyang hangarin na maibalik ang kanyang kalayaan, na tumatangging hayaang kontrolin siya ng trauma. Ipinahayag din ni Debra ang kanyang pagsisisi sa pagiging labis na mahigpit at inamin ang kanyang kawalan ng katiyakan kung paano haharapin ang sitwasyon. Sa huli, inaliw ni Kara ang kanyang ina at tiniyak na kahit hindi nila mabubura ang trahedya, hindi nito tinutukoy kung sino siya, dahil siya ay isang tunay na survivor. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood!